Ayan, natapos na natin ang opening rites. Ngayon naman yung liturhiya ng salita. Alam po natin na ang misa mayroong dalawang bahagi. Liturgy of the Word at Liturgy of the Eucharist. Pero alam din ba ninyo na may dalawa ring altar sa misa? Merong malaking altar ng Eucharistia doon sa gitna ng santuario. Yun ang mas pamilyar sa atin na tinatawag nating altar. Bukod doon, meron ding kasing halaga na altar ng salita. Minsan ang tawag natin ay ambo. Yung ambo ay altar din. Altar ng salita ng Diyos. Bakit sila altar? Doon sa altar ng Eucharistia, ang Diyos ay nakakapiling natin sa anyo ng tinapay at alak upang maging pagkain para sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Doon naman sa altar ng salita ng Diyos, nakakapiling din natin ang Diyos sa kanyang salita ng buhay na nagiging pagkain din. Pagkain para sa ating isip at sa ating kaluluwa. Kaya pareho silang altar, pareho silang mahalaga. Sa dalawang altar na ito, nakakapiling natin ang Diyos. Sa dalawang altar na ito ay iniaalay ang Diyos para maging pagkain para sa atin. Ang salita na ating naririnig sa mga pagbasa ay hindi lamang kaalaman para sa matuwid na pamumuhay o para mapayaman ang ating pananampalataya. Oo, na ibibigay iyon ng mga pagbasa. Pero ang salita rin na ating naririnig ay higit pa ron. Ang salita na ipinapahayag ay banal na presensya ng Diyos mismo. Ang Diyos ang nagsasalita. Ang Diyos ang ipinahahayag. Ang Diyos ang ating tinatanggap sa ating pakikinig. Ang Liturgy of the Word ay isang Bible study at hindi lang ordinaryong Bible study, kundi isang dakilang Bible study. Hindi tayo gaanong pamilyar sa Bible study, tayong mga Katoliko. At maraming mga Katoliko naaakit sa Bible study ng mga Protestante. Sabi nila, wala kasing ganoon sa Katoliko. Narinig ko yung komento na yon sa ilan sa aking mga kaibigan na sumali sa Bible study ng mga Protestante. Hindi ako makasagot dahil maski ako ay nakukulangan din sa kaalaman sa Biblia na nakukuha nating mga Katoliko. Kaya naging challenge pa yon para sa akin. Bakit nga ba kailangang lumabas pa ang mga Katoliko na interesado sa Biblia? Dapat magkaroon din ng epektibong Bible study program sa mga parokya natin. Ito ang motivation kaya nagkaroon ng Lakbay Biblia Catholic Bible Program. Malaki ang maitutulong ng Biblical Foundation para ma-enjoy natin ang mga pagbasa sa Biblia. Yung pagdalo ko sa mga Bible study, yun ang naghanda sa akin para ma-appreciate ko lahat noong mga pagbasa dito sa Liturgy of the Word. Dati po kasi ang pinapakinggan ko lang yung Ebanghelyo. Kasi karaniwan, yun lang ang ipinapaliwanag ng pari. Yung first reading, yung salmong tugunan, at yung ikalawang pagbasa, hindi ko ganong pinapansin dahil hindi pamilyar sa akin yung mga tauhan, hindi pamilyar sa akin yung mga pangyayari. Pero salamat sa Diyos at na nakapag-aral ako tungkol sa banal na Biblia, kaya nasimulan kong ma-appreciate yung mga pagbasa. Meron palang 4 na mahalagang pagbasa sa Biblia na ating pinag-aaralan, kaya natin masasabi na isang dakilang Bible study ito.
Meron tayong unang pagbasa na karaniwan ay mula sa Lumang Tipan. Merong salmong tugunan na mula pa rin doon sa Aklat ng Mga Awit, bahagi ng Lumang Tipan. May ikalawang pagbasa kapag linggo o kapistahan na mula naman doon sa mga sulat sa Bagong Tipan. At syempre, merong pagpapahayag ng Ebanghelyo tungkol sa buhay at turo ng ating Panginoong Hesus. 4 na pagbasa, 4 na pag-aaral mula sa Biblia, mula sa Luma at sa Bagong Tipan. Daig daw nito yung Bible study ng mga Protestante. Ito ang sabi ni Dr. Scott Hahn na dating Protestante. Doon daw sa kanilang kongregasyon dati, nung hindi pa siya Katoliko, pumipili lamang yung pastor ng mga talata mula sa paborito niyang mga aklat sa Biblia. Tapos magsasalita siya ng 40 minutes hanggang 1 oras tungkol doon sa mga napili niyang mga talata. Kaya may mga aklat na hindi nababasa sa kanilang pagtitipon kapag hindi yun paborito o kaya hindi ganoong pamilyar yung pastor doon sa mga aklat na yon. Sa ating mga Katoliko, nangyayari ba yon? Hindi. Kasi ang mga pagbasa hindi pinipili nung pari. Yung mga pagbasa sa misa ay galing sa isang aklat na tinatawag na leksyonaryo. Yung ating leksyonaryo ay nakatalaga yung mga pagbasa sa bawat araw. Merong 3-year cycle yung ating leksyonaryo. At kaya kung tayo po ay magsisimba ng regular sa loob ng 3 taon, ay halos napag-aralan natin yung buong Biblia dahil in-schedule doon sa leksyonaryo yung iba't ibang bahagi, yung iba't ibang aklat ng ating banal na Biblia. Walang nakakaligtaan. Kaya masasabi natin talaga na mas komprehensibo ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating misa kaysa sa mga Bible study ng ibang mga sekta. Tingnan natin yung unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay karaniwang galing sa Lumang Tipan at karaniwan pinili upang maging katuwang ng Ebanghelyo. Pinapakita nito na na si Jesus ay may bakas na matatagpuan sa Lumang Tipan. Ipinapakita rin na yung kaugnay na kwento sa Lumang Tipan ay nagkakaroon ng katuparan pagdating ni Jesus. Kaya magkaugnay ang Lumang Tipan at Bagong Tipan. Na tatagpuan natin yon kung pinapakinggan natin yung unang pagbasa at ating iniuugnay doon sa Ebanghelyo. Pagkatapos nung pagbasa, sinasabi ng lektor, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinapahayag na ang narinig natin ay hindi ordinaryong pagbasa, kundi mga salita na galing sa Diyos. Ang narinig nating nagsalita, pareho nating laiko, yung lektor. Pero yung kanyang ipinahayag ay hindi niya salita, kundi mga salita ng Diyos. At dahil salita ng Diyos ay meron itong kapangyarihan, nagbibigay ng buhay. Sabi ni San Pablo, ang lahat ng kasulatan ay inihinga ng Diyos. Ang hininga ng Diyos, nagbibigay buhay. Kaya, yung mga salita na natunghayan natin ay hindi lamang mga ordinaryong kwento mula doon sa matandang kasaysayan, kundi mga salita na nagbibigay sa atin
ng buhay, ng pag-asa, ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng pag-ibig. Kaya naman, pagkatapos nating marinig yon, buong galak at paghanga na tayong tumutugon, salamat sa Diyos. Pagkatapos sandali tayong tatahimik para pagnilayan ang ating narinig. Dapat tularan natin ang ating Inang Maria na iningatan sa kanyang puso ang lahat ng kanyang narinig. No? Ito yung sinabi ni San Lucas tungkol sa tugon ni Maria. Kaya salamat sa Diyos. Iingatan ko sa aking puso ang aking mga narinig na salita ng Diyos. Pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos, tayo naman ang tutugon sa panalangin. At hindi panalangin ng tao yung ating ginagamit sa ating pagtugon, kundi panalangin na mula pa rin sa Diyos, mula sa Biblia. Yung salmong tugunan ay mula doon sa aklat ng awit. At ang aklat na ito ay isang collection ng 150 na mga matatandang himno na ginagamit noon pang panahon ng templo sa Jerusalem. Sa loob ng libo-libong mga taon, itong mga awit na ito ang nagbibigay ng pag-asa sa bayan ng Diyos at ginagamit ng bayan ng Diyos sa kanyang pagsamba sa Diyos. Kaya mga awit ito, kaya karaniwan at mas mainam kung ang salmong tugunan ay inaawit. Sabi nga ni San Agustin, sa pag-awit, doble ang panalangin. When we sing, we pray twice. At kahit hindi inaawit sa misa, yung salmo, kasi hindi naman palaging inaawit, di ba? Kahit hindi inaawit yung salmo, dapat yung puso natin ay umaawit habang tumutugon tayo doon sa salmo. Dahil inaawitan natin ang kabutihan ng Diyos na ating narinig sa pagpapahayag ng kanyang salita. Kapag linggo o kaya mga kapistahan, mayroong ikalawang pagbasa. Ang pagbasa na ito naman ay galing sa mga aklat ng Bagong Tipan. Para itong circular o kaya isang memorandum, mga mensahe mula sa apostol para sa simbahan. Karaniwan naglalaman ito ng praktikal na payo para maisabuhay ang pananampalataya kay Kristo. Mga payo ng apostol pero bahagi ng Biblia, kaya ito pa rin ay salita ng Diyos. Kaya katulad ng unang pagbasa, tinatapos ito sa pagpapahayag ng ang salita ng Diyos. At buong galak ulit tayong tutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa payo ng mga apostol at maisasabuhay ko yung mensahe na aking tinanggap. Pang-apat na ating naipapahayag ay siyempre yung pinakamahalaga. Ang pinakatampok sa liturhiya ng salita ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. At masasalamin natin doon sa ritual bago ipahayag yung Ebanghelyo na ibang level itong Ebanghelyo kumpara doon sa naunang tatlong pagbasa. Panoorin natin kung papaano ipinapahayag yung Ebanghelyo, lalo na kapag mga dakilang mga pagmimisa. Mapalad ang nagtitiis sa mabuti inuusig,
tagapagmana ng langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May natatanging ritual bago ipahayag yung ebanghelyo. Una, tayo ay tumatayo. Sa ibang mga pagbasa, nakaupo lang tayo. Subalit, pagdating sa ebanghelyo, ang ating Diyos at Hari, siya ay nasa harapan natin at makikipagtipan sa atin. Kaya buong paggalang tayong tatayo para at tanggapin yung mga utos na ibibigay ng ating Diyos at Hari. Pangalawa, umaawit tayo ng Alleluia. Nang ibig sabihin ay purihin ang Diyos. Praise the Lord. Ito ang awit ng mga anghel sa langit para ihayag ang pagdating ni Kristo na ikakasal sa simbahan doon sa aklat ng pahayag. Mababasa natin sa Pahayag chapter 19 verse 1 to 9. Doon sa kasalan ng kordero at simbahan, umaawit yung mga anghel, purihin ang Diyos. Kaya bago natin tanggapin yung ebanghelyo, bago tayo makipagtipan sa ating Diyos, aawit din tayo, purihin ang Diyos. Alleluia. Pangatlo, pinuprosesyon yung aklat ng ebanghelyo. Meron din namang aklat yung unang pagbasa, yung salmong tugunan at ikalawang pagbasa, yung leksyonaryo. Pero hindi iyon pinuprosesyon. Ang ipinoprosesyon yung aklat kung saan babasahin yung ebanghelyo. Kasama yung mga altar server na meron pang dalang ilawan at mga insenso. Iniilawan at iniinsensohan yung pagpapahayag at pagbasa ng ebanghelyo. Pang-apat, babatiin ng pari o diakono ang sambahayan, sumainyo ang Panginoon. Alam natin na espesyal ang bati na ito na may kasunod na mahalagang misyon. Tutugon ang lahat at sumaiyo rin. Ihahayag ang pagbasa, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay ganito. At kasabay ng tugon na papuri sa iyo, Panginoon, nagkukrus ang lahat sa noo, sa labi, at sa dibdib. Itinatalaga natin sa Diyos ang ating isip, ang ating salita, at ang ating gawa. Kanina lang, doon sa Confiteor, 3 beses tayong dumagok sa dibdib. Habang sinasabi natin, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon naman, ating kinukrusan ang ating isip, ang ating salita, at ang ating gawa. Ang lahat ng ritual na ito ay malakas na nagpapakita na napaka-espesyal
ng magaganap dito sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sa pakikinig natin, hindi lang tayo nakikinig sa mga kwento tungkol sa buhay at turo ng ating Panginoon. Sabi sa katisismo, si Jesus ay nasa ating harapan at siya mismo ang nagpapahayag ng kanyang salita. Hindi lang yon. Hindi lang nagpapahayag ng salita si Jesus, kundi naghahasik ng kanyang salita. Si Jesus ang dakilang maghahasik na itinatanim ang kanyang salita sa puso at isipan ng lahat ng mga nakikinig. Kung mainam ang lupa, tutubo ang salita at mamumunga ng sagana. Sa gayon ay parang banal na komunyon, yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. Di ba sa komunyon ay tinatanggap natin ang kanyang katawan, itinatanim sa atin ang katawan at dugo ng Diyos. Sa Ebanghelyo, tinatanggap din natin at itinatanim sa atin ang salita ng buhay upang manahan sa ating puso ang salita ng Diyos at tayo ay manahan sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng Ebanghelyo, susundan ito noong homilya, yung pagpapaliwanag. Simula pa nung unang-una, miski bago pa yung simbahan at miski pa nga bago pa ang pagdating ng Panginoong Hesus, palaging may katambal na homilya yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano ba itong homilya? Ang homilya ay salitang Griego nang ibig sabihin ay paliwanag. Napakaganda noong translation sa ating wika. Paliwanag. No? Ibig sabihin, bibigyan ng liwanag ang mga salita na upang makuha ang buong kahulugan at upang pawiin ang dilim sa ating pagkamakasalanan. Pagpapaliwanag ng salita na ating narinig. Simula pa nung Old Testament, nung panahon ng templo ni Solomon, yung pagbasa ng kasulatan sinusundan ng paliwanag. Halimbawa, nung panahon ni Ezra, mababasa natin sa aklat ni Nehemias sa chapter 8 na tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levita. Nagbigay ng homilya yung mga Levita pagkatapos marinig yung pagbasa mula sa Biblia. Sa panahon naman ng mga sinagoga nung pagdating ng ating Panginoong Hesus, mayroong mga rabay na tagapagturo ng kasulatan. Kaya matapos basahin yung Torah o yung mga aklat ng mga propeta, yung rabay ay inaanyayahan na magbigay ng homilya, ipaliwanag kung ano yung kahulugan noong mga kasulatan na narinig ng mga tao. Katunayan, si Jesus kapag araw ng pamamahinga ay nagpupunta rin sa mga sinagoga upang magpaliwanag, magbigay ng homilya tungkol doon sa mga pagbasa na ipinahayag para sa mga Hudyo. Ang homilya ay maari lamang ibigay ng isang naordinahang ministro. Pwedeng pari, pwedeng diakono. Yung ibang mga pagbasa, maaring katulad nating laiko ang nagpapahayag. Subalit, yung ebanghelyo at maging yung homilya, nakareserba ito para sa mga naordinahang ministro. Kahit nga merong magaling magsalita na nagsisimba o kahit pa may Bible scholar na nagsisimba, hindi siya pwedeng
magpahayag ng ebanghelyo, hindi siya pwedeng magbigay ng homilya. Yung pari o diakono ang may karapatan, ang may katungkulan na magbigay ng homilya. Bakit? Hindi ba mas magaling yung Bible scholar na magpaliwanag tungkol sa kasulatan dahil yun ang kanyang expertise? Maari, pero hindi karapat-dapat. Dapat ministro ang magbibigay ng homilya dahil ang pagpapahayag ng ebanghelyo at yung pagbibigay ng homilya ay ginagawa in persona Christi. Si Jesus mismo ang nagsasalita sa katauhan ng ministro na nagpapahayag ng ebanghelyo o nagbibigay ng homilya. Kaya nga, kahit hindi magaling magpaliwanag yung pari, kahit hindi siya kasing galing noong Bible scholar, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ang nagpapahayag ay isang naordinahang ministro, kaya pwede niyang ipahayag iyon in persona Christi, sa katauhan ni Kristo. Kaya dapat nating tanggapin ng buong galak dahil si Jesus mismo ang nagpapahayag, si Jesus mismo ang nagpapaliwanag. Paano nga kung hindi magaling magpaliwanag yung pari? Naliwanagan ba tayo tungkol doon sa ebanghelyo? Pwede naman tayo maghanap ng mahusay na paliwanag. Pero hindi sa loob ng misa. Mainam kung paghahandaan natin yung ating pagsisimba sa pamamagitan ng pagninilay sa ebanghelyo at mga pagbasa bago pa tayo magsimba. Sa panahon natin, napakaswerte natin. Nandiyan ang internet, ang Facebook, ang YouTube, at maraming mga pagninilay sa ebanghelyo at sa mga pagbasa na pwede nating gamitin upang bago pa tayo magsimba ay maliwanag na para sa atin ang kahulugan ng mga pagbasa. At pagdating ng misa, makakapag-focus tayo sa pakikinig kay Jesus mismo, sa katauhan ng pari, na ipapahayag sa atin ang salita ng Diyos, pati yung paliwanag. Pagkatapos nating tanggapin ang salita ng Diyos, tutugon ulit tayo sa pamamagitan ng kredo. Ang kredo ay buod ng ating pananampalataya. Yung eksaktong salita na matatagpuan sa kredo, wala yun sa Biblia. Pero lahat ng nakasaad sa kredo ay mula sa Biblia, mula sa buong Biblia. Sabi nga nung isang teologo, ang isinasaad ng kasulatan ng Biblia sa mahabang paraan ay isinasaad ng kredo sa maikling paraan. Summary yung kredo ng nilalaman ng buong Biblia. Napakahalaga ng kredo dahil kung ang misa ay isang kasalan, ang kredo ang ating wedding vows. Dito tayo nanunumpa sa Diyos na ating katipan. Nakapanood na ba kayo ng kasalan na maluha-luha yung mga ikinakasal habang sinasambit nila yung kanilang panunumpa? Sana ay ganoon din natin siniseryoso yung pagsambit natin ng ating panunumpa dito sa kredo. Aba, kung ating pag-aaralan o siseryosohin yung nilalaman nung kredo, baka maluluha din tayo dahil nilalaman nitong kredo yung 12 articles ng ating pananampalataya.
Tinatapos ang liturhiya ng salita sa panalangin natin para sa isa't isa at para sa buong simbahan. Kung naalala ninyo, napag-aralan natin na isinulat ni Saint Justin Martyr noong taong 150, batang-bata pa ang simbahan, na ang mga pagtitipon, ang mga misa nila ay merong panalangin ng bayan. Kaya bahagi na ito nung pinakamatanda pang mga misa. At hindi pa nga doon nagsimula dahil ang ugat nitong panalangin ng bayan ay ang halimbawa mismo ni Jesus. Naalala ba ninyo na noong huling hapunan? Noong huling hapunan, matapos silang kumain, nagbigay si Jesus ng mahabang diskurso. No, yung Last Supper Discourse. Pwede nating isipin na yung diskurso na yon, ang katumbas nun ay yung homilya. Pagkatapos ng diskurso ni Jesus, ay yung kanyang makaparing panalangin, the priestly prayer of Jesus. Kaya doon sa huling hapunan, na katumbas ng ating misa, no, merong pagpapahayag ng salita ng Diyos, merong diskurso, merong homilya, at pagkatapos ng homilya ay yung priestly prayer, yung panalangin ng bayan. Kaya si Kristo bilang punong pari, ipinapanalangin niya yung buong simbahan. Yun yung nilalaman nung kanyang high priestly prayer doon nung huling hapunan. Yung ating panalangin ng bayan, pinapanalangin din ang buong simbahan. Pero pansinin natin, sa panalangin ng bayan, hindi lang yung pari ang nananalangin. Kasama tayo ng pari doon sa panalangin ng bayan. Ibig sabihin, tayo pala ay mga pari din. Tayong mga binyagan, meron din tayong priestly ministry na ine-exercise natin dito sa bahagi ng panalangin ng bayan. Tunay nga nating masasabi na ang unang bahagi ng misa, yung liturhiya ng salita, nakasentro sa Biblia, ang salita ng Diyos. Isa itong komprehensibong Bible study. Pero higit sa kahit anong Bible study, dahil si Jesus mismo ang nagpapahayag, ang nagtuturo, at nagtatanim ng kanyang salita sa ating mga puso. Kaya nawa sa pamamagitan ng ating pag-aaral ay mas lalong maging buhay at masaya ang ating pagdiriwang ng liturhiya ng salita. Sa susunod nating session, kukumpletuhin natin ang ating paglalakbay at pag-aaral sa mga bahagi ng banal na misa sa pagtatalakay naman natin ng liturhiya ng Eucharistia. Higit na malalim ang matutuklasan natin na hiwaga dahil ang liturhiya ng Eucharistia ang pinakapuso ng banal na misa. Susunod po yan sa Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa.